Sa patuloy na pag-uusad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ay naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na dapat na kinonsulta daw muna ang mga mamamayang Pilipino bago tuluyang itinulak ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Hindi na direktang pinatukuyan ni Marcoleta kung sino ang mga ito, pero malinaw anya na nagkanya-kanya lamang ang mga ito para maiproseso ang impeachment. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panayam ang mosyong inihain noong June 10 dahilan ng pagbabalik sa Senado ng Articles of Impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, ito ay upang matukoy ang ginawang proseso ng House of Representatives ng 19th Congress sa unang 3 impeachment complaint laban sa Vice Presidente na inihain ng mga pribadong individual at iniendorso ng 6 na kongresista noong December 2024. Hindi ni-refer sa Office of the Speaker ang unang 3 impeachment complaints, subalit ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan bilang Articles of Impeachment ng 212 kongresista ang iniendorso sa Senado. Paliwanag ni Secretary General Reginald Velasco na tumanggap sa inihaing impeachment complaints, walang nilabag na rules sa naging hakbang ng kanyang tanggapan kaugnay ng mga reklamong impeachment. Kaya't narito, panoorin pa natin ang buong video. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan, sir? Papatawag daw. Ikaw naman ka ako pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Edi pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan, sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung ito ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes pagkapirma siguro. Wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Pati sa utos niya, opo. Kasi tinatanong niya binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga ang abogado? Abogado na nga ito. Mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali. Kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gusto malaman ng korte. Ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang... Anong trial? Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Para kasi... Huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. Parang in respect to, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna... Kasi di ba?
inimbestigahan pa nila eh. Hindi, babayaan mo sila dyan. Basta tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Di ba? sabihin. Opo. Oo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, ano? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan magkaroon na ng unang sesyon sa Senado. Oo. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang open ninyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya Di nga. ba? Yung first business of the days niyo. Kaya nga. Eh, kung alam, may tumindig agad. Bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sino unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Ako, M19. Ha? Hindi kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19th Congress? Opo. Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Di ko, halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwan ng utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos eh. Dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga, nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Ano sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole, binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa kasi sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days. Opo. To provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw. 10 araw eh. Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Lunes, Pero 23. available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte. Opo. Ipapain mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Di ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Mga prosecutors, opo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin? Sapagkat kailangan pong maipaliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court, kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin yung sagot. Yung sagot namin. So, nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Tapos sa mga oras. Nung pagkatanggap, meron silang 5 araw para sumagot naman. para mag-reply. Opo, reply naman pala sila. So kung 23 plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung 28 natapat ng Sabado, yung 29 linggo na naman. Opo. June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan Nung ng 19th Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June 30, the noon of June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Yun ang kaya tapos eh. Ang O di problema. patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala. Dalang-dala nila, nagmisa sila. Oo nga pala. Ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung bulaklak na papatay. Opo. Pagkatapos nga ng 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan hanggang ngayon eh. Bakit po ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor. Tumayo si Nelson. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin eh.
Di ba nakalagay po sa rule natin eh. Ni mag-motion pala na yan. Ay talagang kaya nga, doon muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna ang O number sige, one. pwede ba natin pag-usapan kung tapos na o hindi? O sige, gusto mo, yan muna. Sige, pagdebatihan mo na. Lahat kanya ng ano. Sino yung unang... Ituturing ba itong Sino tapos yung na o hindi sino pa? yung unang magsalita na hindi pa tapos? Meron gano'n yan. Yeah, siyempre po, O, tinatapos na yung hindi pa tapos, sabi niya. O, sino naman yung sinabing tapos na yan? Yan, Magsalita naman yan. Ayan. O, pagkatapos, butuhan. Doon pa rin nabagsak. Doon pa rin nabagsak pala. Halimbawa, nag-motion si Senator Bato. Yan. O, Na-divide na ho yung house. Ano tayo? let's divide the house, Mr. President. Yan. Majority rule ho dyan. Majority win. Diba? Ayun. So, nga, no? Doon din pala ang bagsak nito. Ngayon, Wala namang kinalaman sa ng Korte Suprema. Sa Korte pinatasagot sila. Pero meron tayo sariling gawain. Ayan. Di ba? nga, no? So, yun ang magiging larawan pala sa 29 ng July. 27, 28, tama. Nagkataon pa naman birthday ko yun. Oo nga po. Ganun po ba? Makasaysayan itong ngayon lang nangyari ito eh. Oo nga, no? Nakuwento mo ba? Tama po, parang tinadhana eh. Sabi ko sa'yo, nung Historical ito talaga. Kaya historical naman. Dahil wala na akong pananagutan sa inyo dito, nandun ako eh. ayun. Mas marami kayong dapat Diba? pakainin doon. Hindi, kasi yung pagdating mo doon, pagtungtong ng biyernes doon, ganun pa rin ho yun. Na-delay lang unang konti yung pananagutan yung sa himpilan. Hindi lang, ano, Pero yung biyernes, hindi lang forthwith yung celebration. Hindi, wala sa tuntunin niya. Yung pananagutan po yan, nausod lang yun eh. Pero, Sen, ang maganda rito ay parang mali, pagka nagdesisyon ng Supreme Court dito, malilinaw na yung patakaran. Ano? Pero magtatagal din yan eh. 10 days lang naman, magsasubmit pa eh. Opo. Pag nakasubmit, i-analyze na. Isip-isipin mo, ang dami niyan. Oo, tama. Ang dami niyan. Titingnan isa-isa yung mga papel. Ay kung 215 yan, 215 dapat pala makita nila, matanong Doon nila. lamang sa yung unang binasa mo, kung may discretion yung Secretary General. Siyempre gagawa ng reply yung Secretary General. Dapat daw po. Sasabihin niya na meron po akong discretion. Ewan ko, paano niya palilitawin yun? Sinabi niyang siyal eh. Pagka siyal, mandato yun eh. Hindi optional. Hindi ka pwedeng makapamili. Kaya sana sinabi niya, nakalagay sana, kung itatagalog natin yung rules, pagkasubmit ng impeachment complaint, ang Secretary General ay maaaring mag-isip ng ilang beses kung ito ay i-repair niya sa opisina ng Speaker. House Speaker, opo. Kung gano'n, halimbawa. O kaya naman ang Secretary General ay binibigyan ng 3 araw o 30 araw Yan. na mag-atubili. Nako, magagawa mo. Pag-isipan niya muna Na mabuti. pag-isipang mabuti kung ito ay i-repair niya. Okay yun. Hindi nga ganun eh. To immediately refer to the office of the Speaker. Kasi ang discretion mo doon. Ministerial yun. Ang ibig sabihin ng ministerial, wala kang opsyon kung hindi gawin mo kung ano ang itinatakdang gawin mo. Yan. Pagka sumito Wala sa'yo, kang desisyon, wala kang discretion. sa lalong madaling panahon, dapat dalhin mo ito sa tanggapan ng Speaker. Yun ang, nga, no? Sa kabila nun, inipon niya muna, nilagom niya. At pagdating no February 5, dumating yung ika-4 na complaint, at saka lang nila. Ito pa eh. Kahit na ipagpalagay mo, ako ang duda ko rito, yung February 5, palagay ko kinumpute nila. Kasi kahit hindi na ako magano kasi makukwenta nila yan eh. Alam ko pinigil nila yon. Pero hindi sila pwedeng lumabas sa 10 session days eh. Yun ang nakasulat sa rule namin. At saka alam din naman nila yun. Ipagpalagay na natin na yung nilagom nila yung 4 na impeachment, naging 4 eh. Siguro yung pinakahuli, February 5, kasi nga yung pang-4 dinala nila sa Senado. Meron pang kulang doon, Jen. Meron pa ba? Nakalagay kasi doon. Pagkatapos mong ma-refer, pagkatapos ma-include in the order of business, palagay ko in order nila. Yung 3 una-una at saka yung pang-4, ni-refer nila sa order of business, kaya nga nakatakbo yung pang-4. Pero yung 3 na iwan. Okay? Kung paano nila pangangatwiranan yun, hindi ko alam paano gagawin nila. Pero hindi na hanggang doon. Kasi nakalagay na naman sa rule, kung babasahin mo, pagkatapos na ma-include after session days, na isama mo sa order of business, in 10 session days kanya, i-repair mo sa Justice Committee. Ngayon, mga ngatwiran. Ang kinuha naming modality nga kanya, yung 1/3, kaya para dumiretso. Paano yung 3?
Yun na nga, nabinbin yung tatlo. O di yung tatlo hindi mo kinonsider. Di yung tatlo tinunugan mo. Yun ang ating pinag-uusapan na yan. Paano mo pangangatwiranan yun? Yung tatlo hindi niya nakumpleto yung tatlong proseso. Oh. Naku. Yun ang problema pa natin, no? Paano pangangatwiranan? Kasi dito kada sagot pala. Napakarami yan. Ano pa yung iba? Ano pa yung ibang sinabi ng ano? Yung tinuran lang natin yung medyo ano pa yung iba? Ano yung sinasabi pa kasi ABCD, ano dami? May sinabi kasi kada sagot pa rin nila dapat under oath. Kaya mabigat ito. Hindi Ano yung mga basta iba dapat ba? sumagot. Kasi hahanapan ka ng ano yung mga dates ng session. Makukuha mo eh. Ito tinatanong din, Sen, yung itinransmit sa Senate. Tinatanong kung kailan ito pinaikot sa member of the House. Kaya nga eh. Paano 215 yun eh. Na lahat na Kasi pumirma. yung mga umamin sa akin, ng mga kaibigan ko, nilagay kami kanya sa isang kwarto. Nilagay kami sa isang kwarto. Kinuha yung mga cellphone namin. Pagkatapos na makita, wala naman kaming nakitang complete. Nakita na lang namin yung signature sheets. O tandaan mo kayo number mo rito kasi mga ilang, number 8 ka, sa susunod number 8 ka rin, pipirma ka. Wala silang nakita. Kaya mabilis eh. Yung pagpapapirma nga lang eh. Akala doon 215. Paano mong inopen mo yung session na 3 o'clock? Ibig mo sabihin na papirma mo sila sa isang oras? Kasi tatakbo pa yung pupunta ron. Nag-chopper yung pumunta sa Senate. nagmamadali sila nainihabol eh. O di ibig sabihin, pumirma lang, hindi binasa. Kasi sinabi ko sa'yo, even assuming ng bawat isa, 30 minutes bago niya nabasa. Opo. Ganda. Huwag na yung pagkakaintindi, yung basa lang. Yes. Nag-invest ng 30 minutes. Opo. 30 minutes, i-multiply mo ng 215. 5 araw yun. Kwentahin mo yung 30 minutes, bawat isa. Opo. So, i-multiply mo ngayon ng 215, ilang minuto yun, tapos divided by 60. 5 araw. 5 araw hapon. So, 5 araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan mo na 5 araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock? Nadala mo at 5 o'clock? Inihabol bago mo Yan ang hinahanap ng Korte Suprema. Sapagkat yan ay related dun sa verification. Kasi iisa-isay niya. Sumumpa kayo dyan. Opo. Huwag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Sumumpa ka pagkatapos hindi naman totoo. Wala. Makukontempt kayo lahat dyan. Nako.